Magandang araw po mga hangal, nais ko lang po ipaalala na kung nais nyo po araw-araw upload pero isang episode lang po per day, comment lang po sa baba kung nais nyo. At sa mga bago sa panunood ay inaanyayahan ko kayo na panuorin nyo po muna ang episode 1 hanggang episode 75 para makasunod kayo sa kwento. Salamat mga hangal, ituloy na natin ang kwento. Sa nakaraan nga ay nakita natin na dinala nga ni Shuhan ang mga hangal sa lugar na kung nasaan ang mga Red Eye Thunderwolf. Kaya nagsanhi ito na pati sila ay tumutulong na rin sa pagkalaban sa mga halimaw na Red Eye Thunderwolf. Sa nakita ni Boy Labo ay binalaan nito ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat dahil ang mga wolf ay may mataas na level foundation, kaya inutusan niya ang mga ito na lumaban ng grupo. Pati si Kwang Rui ay nagsalita din ito habang nakikipaglaban na nagsasabi na napakahangal ni Shuhan at talagang pinagplanuhan nito na dalhin sila nito upang labanan ang mga halimaw na ito. Ang tungaw naman na si Long Lingtian ay magalit din ito kay Shuhan at nagsasabi na hindi niya ito palalagpasin ang kanyang ginawa. Samantala habang umiikot ni Shuhan ang kadena ay tila nilagpasan lang siya ng mga Red Eye Thunderwolf, at nagsasabi ito sa mga hangal na salamat sa pagtulong ng mga ito sa kanya. At dagdag pa nito na napakarami ng Red Eye Thunderwolf kaya pumatay lang sila hanggang gusto nila, at nang asar pa ito na kailangan nila munang maubos ang mga halimaw para malabanan siya. At sa isipan naman ni Shuhan ay ang malaking pusa na nakatali sa kadena ay hindi basta-basta dahil takot ang mga Red Eye Thunderwolf sa enerhiya na nanggagaling sa kadena. At dagdag pa nito na kung nasa kuweba pa ito at itatali niya muli ito kung mayroong pagkakataon. Samantala ang kwento ay dumako sa labas ng Jingshi Cave at dito nga ay may nagsasabi na ang 12-12 ng kulay green na dots ay tila naging red dots na ito. Ang kaututang dila ng guro ay nagsalita na parami ng parami ang kulay red dot na nangangahulugan na maraming namamatay sa loob. At natatakot ito na mayroon nangyayari na masama sa loob, dagdag pa nito na kung parating na ba ang reinforcement na galing sa Qingbei College at Tianjin College. Sumagot naman ang guro na si Li Kaishan na sumakay ang mga ito ng chopper na mabilis at maya-maya din ay makakarating na ito. Muli itong nagsalita at sinasabing mabilis na nagbabago ang mga pangyayari at ramdam niya na masama na ang mga nagaganap. At natatakot siya sa darating na middle stage of spiritual recovery na animoy magaganap lang sa kanto. At dagdag pa nito na ayon sa record ang darating na middle stage of spiritual energy recovery ay ang mga tao ay magkakaroon ng sakuna. Nagulat naman itong kausap ni Li Kaishan at nanlaki ang mata nito sa mga sinabi ni Li Kaishan. Maya-maya pa ay nagsalita na itong hangal na nagsasabi na sa tingin niya ay may nakatago sa South Island City, at nangingibabaw ito sa pagbukas ng Jingshi Cave. Kaya tinanong nito ang guro na hindi ang mga treasure sa Jingshi Cave ang kailangan nito sa loob. Sumagot naman itong tipaklong na si Li Kaishan na tama siya at may plano na siya para dito. At ang nais niya ay alamin ang impormasyong nasa loob ng Jingshi Cave, at dagdag pa nito na ang impormasyon na yun ay tungkol sa the truth of ancient immortality at spiritual energy recovery. Muli pa itong nagsasabi na napakahalaga na malaman ito dahil ito ang magpahayag sa mga taong nilalang. Muli itong tinanong ang guro kung ano naman ang impormasyon na ibinigay niya sa mga estudyante na nasa loob. Sumagot naman itong mataba na guro na hindi niya alam kaya niya pinapasok ang lahat sa kuweba para isa man sa kanila ay makakita ng impormasyon. Dagdag pa nito na masyado niyang minaliit ang panganib sa loob ng kuweba na maging ang mga iba't ibang cultivator force ay nadamay. Pero ganun pa man ang trial na ito ay ikabubuti ng mga estudyante, at pagkakataon na din ng mga ito na maranasan dahil unang kuweba pa lang itong Jingshi Cave na nagbukas sa Huozi Estate. At kung isa man sa mga estudyante ay makakuha ng treasure ay malaki ang pag-asa nito na lumakas sa hinaharap. Ang kwento ay napupunta muli sa loob ng Jingshi Cave, dito nga makikita natin na may buntot na kulay asul na nagpagyanig ng ingay, kaya lumingon ang mga estudyante kung ano ang ingay na yon, ang isa ay nagsasabi na tila may lindol dahil parang may kakaiba sa gawin yon. Ang nagpayinig ay nakita ni Shuhan at nakilala niya ito na ang Red Eye Thunderwolf King ba nasa Piccore Formation Stage. At makikita natin na umuungol ito at nagpasabi na lang si Shuhan nakakakilabot ang pressure na ginagawa ng nilalang na ito, bukod pa din ay dito na ata sila nababawian ng buhay. Dahil sa nakita ni Boy Labo ay agad itong nagbabala sa kanyang mga kasamahan na wag na silang tumuloy pa. Sa narinig ng kasama niya sa sinabi ni Boy Labo ay nagtanong ito kung hindi na rin ba nila itutuloy ang pagkuha ng 9-color Ganoderma. Sa sinabi ng hangal ay binatukan ito ni Boy Labo sabay sabi nito na,
mga Red Eye Thunderwolf ang mga ito at maswerte na sila kung makakatakas sila dito. Kaya inutusan niyang muli na umalis na sila agad sa lugar na ito. Maya-maya pa sa lugar kung nasaan ang Thunderwolf King ay makikita natin na nag-iipon ito na tila isang enerhiya sa kanyang ulo, at hindi rin nagtagal ay yun binitawan na nga nito ang atake na animoy isang malaking kidlat. Kaya noong makita ng mga hangal ay nagpasya ang mga ito na tumakas na lang at nakakakilabot ang kapangyarihan ng Thunderwolf King. Hindi rin nagtagal ay makikita nga natin na sabay-sabay nang nagpulasan ang mga hangal animoy hinahabol ni kamatayan ang mga pagmumuka nito. Ngunit sa di inaasahan ay makikita natin na nakatayo lang si Kwang Rui habang ang iba naman ay abalang-abala sa pagtakbo, upang hindi sila matamaan ng nagkalakihan na mga kidlat. Samantala ay biglang hinawakan ng kanyang kasamahan si Kwang Rui sa braso at sinabi nito na iligtas na muna nila ang kanilang mga sarili. Dagdag pa nito na kung makakaligtas man si Shu Han sa Wolf King ay may pagkakataon pa naman upang patayin ito. At sa kanyang palagay ay tila malabo nagmakawala si Shu Han dahil napapaligiran na siya ng mga wolf, at dagdag pa nito na malapit na din sa kanya ang Wolf King kaya garantisadong dead ball na ito. Sumagot naman itong si Kwang Rui na sana ay hindi ito mapatay dahil siya ang maghahati ng katawan ni Shu Han pag may pagkakataon. Samantala ang hangal na si Silver-Winged Mars ay tumatakbo ito papalapit kina Luyanzi at nagsasabi ito na iniligtas si ni Shu Han. Ngunit nang marinig ito ni Luyanzi ay hindi ito pinansin ang mga sinasabi ni Silver-Winged Mars at inutusan niya na lang ito na magtungo na lang sila sa puso ng kuwebo kung saan sila may pag-asang makakaligtas, dahil ang mga halimaw na ito ay nasa Core Peak Foundation ang mga taglay na lakas. At habang nag-uutos ito sa kanyang mga kasamahan ay nakatingin ito sa ating bida at sa isipan nito ay nagsasabi na sana ay makaligtas si Shu Han. Samantala habang iniiwasan ni Shu Han ang mga atake ng Wolf King, ay iniisip nito na ang kadena na hawak niya ay bahagya lang na umaapekto sa Wolf King, kaya kailangan niya na sigurong tumakbo na din. Dagdag pa nito na bukod sa malaki ito at napakalaki din ng mga nagagawang pinsala ng atake nito, kaya naisipan niya na dahil sa natutunan niyang spirit flying skill ay madali niya lang itong matatakasan. Ang isang estudyante na tumatakbo ay makikita natin na humihingi ito ng tulong dahil inaatake na ito ng Wolf King, sa kasamaang palad dahil sa mabagal ang kanyang pagtakbo ay naabutan ito ng Wolf King at tinapakan lang ito na parang ipis. Ang kwento ay napupunta kina Shu Han at Feng Zhenting. Agad namang nagsalita itong ating bida kay Feng Zhenting na nagkita na ulit sila kasabay ang ngiti nito na tila ng osor pa. Dagdag pa nito na ang Wolf King ay isang alien species kaya nito gumawa ng mga kidlat, at pananakot pa nito na ang lakas ng Wolf King ay isang spirit refining stage kaya hindi na sila makakatakas pa. At sinabi pa nito at may nakangiting pagmumukha na tumigil na lang sila at magkwentuhan sa mga masasaya nilang pinagdaan sa kanilang buhay. Maya-maya pa ay nakita nila sa tabi ni Feng Zhenting ay tinamaan ng isang kidlat at makikita natin na naging bungo na lang ito at lakas ng kidlat na tumama dito. At dahil sa nakita ni Feng Zhenting ay iniisip nito na isa na namang kasamahan niya ang tinamaan na malakas makidlat, at sa lakas ng Wolf King ay wala na talaga silang magagawa kundi tumakas na lang. Maya-maya pa ay lumingo na ito kay Shu Han at minura nita ang ating bida na nagsasabi na kung nais ni Shu Han makipagkwentuhan ay kausapin na lang nito ang kanyang sarili at wag daw siya nitong disturbuhin sa kanyang pagtakas. Sumagot naman itong ating bida na nakangisi at sinabi nito kay Feng Zhenting kung paano ito napakasanggit nito ngayon. At ang kasabay nito ay ang pagsipa ni Shu Han sa paa ni Feng Zhenting at ang dahilan nito ay nadapa ito na para itong poloka na nakadapa, maya-maya pa sa lakas ng pagkadapa nito ay gamulong ito malasonic ang datingan. Hindi rin nagtagal ay nakahanap ito ng mahahawakan, sa makikita natin ang nilalang na kanyang nahawakan ay walang iba kundi si Long Ling Tian at sa gulat nito ay napalingon ito dahil may nakayakap sa kanyang likuran. Maya-maya pa ay nagsalita na itong tungaw na si Feng Zhenting at nagsasabi ito na Master Long ako ito si Feng Zhenting, at habang nakayapos ito sa kilikili ni Long Ling Tian ay baka sa pagmumuka ni Long Ling Tian ang inis at galit nito. Kaya agad itong nagsalita kay Feng Zhenting kung ano ang kanyang pinaggagawa. Sumagot naman muli itong tungaw na si Feng Zhenting na si Shu Han ang may kagagawa nito kaya napunta siya sa kanyang likuran. At nagmakaawa ito kay Long Ling Tian na tulungan siya dahil ubos na ang kanyang spiritual fruit. Samantala sa lahat ng pakikiusap ng tungaw na si Feng Zhenting ay hindi ito nagbunga dahil isang malakas na sipa ang tinanggap nito mula kay Long Ling Tian, at kasabay nito na nagsasabi na lumayo ito sa kanya.
Sa ibang lokasyon naman ay makikita natin na si Liang Con ay tumatakbo ito pasalubong kay Shu Han. Maya-maya pa ay nagsalita na itong si Liang Con na sa wakas ay nakita niya din si Shu Han. Agad naman tinanong ni Shu Han si Liang Con kung bakit pa ito bumalik sa lugar na ito. Sinagot naman siya ni Liang Con na nakita niya ang malaking nilalang kaya bumalik siya upang bigyan ng spiritual fruit ang ating bida, dahil baka maubusan na ito ng spiritual energy sa pakikipaglaban. Sa di inaasahan ay may namumuong isang kidlat sa bandang itaas ni Liang Con at ito'y napansin kaagad ni Shu Han, kaya agad nitong hinawakan ang kamay ni Liang Con upang iwasan ito. Dahil nga sa spirit flying skill ni Shu Han ay mabilis lang nila itong naiwasan ngunit ang ibang mga tao ay hindi ito naiwasan, kaya ayon parang tinamaan ng 1,000,000 boltahe sa lakas nito. At nang makapag sila Shu Han at Liang Con sa lupa ay agad nitong inutusan si Liang Con ni Shu Han, na wag na itong magsalita pa at agad na itong magtungo sa puso ng kuweba. Habang tumatakbo si Shu Han ay iniisip nito na ito ang kauna-unahan na kuweba na nagbukas sa Huoxi Estate. Dagdag pa nito na si Li Kaishan ay matagal nang nagtatago sa South Island City kaya sigurado siya na kaya sila pinadala sa lugar na ito upang makita ang nakatugon nitong mata. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung alam ba ng mga tao sa labas ng kuweba ang mga nagaganap sa loob, na kung hindi nila masusugpo ang mga ito ay maraming mga tao ang mamatay sa lugar na ito. Hindi rin nagtagal ay nagsalita itong si Liang Con na nagsasabi na si Lu Yanzi ay nasa harapan at ang mga tauhan nito sa club ay mababagal sa pagtakbo. Dagdag pa nito na kung magpatuloy lang na iligtas nila Miss Lu Yanzi at Silverwinged Mars ang kanilang mga kasamahan ay walang duda na silang lahat ay mamamatay dito. Nagsalita itong ating bida na si Silverwinged Mars at si Oxting Hercules ay may kakaibang lakas sa pakikipaglaban, at si Miss Lu Yanzi naman ay may kakaibang lakas din pero ang buong Yun Club ay mahina. At dagdag pa nito na halos lahat ng mga kaanib sa club na ito ay mahihina kagaya ng mga nilalang na nasa harapan niya kaya ang kanilang kapalaran ngayon ay ang kamatayan, at dito ay makikita natin na nag-aagaw hininga na ang mga kasamahan ni Miss Lu Yanzi sa pagod. Maya-maya pa ay agad itong inihagis ni Shu Han ang kadena na may singsing na pinagtalian ng malaking pusa. Sinabi nito kay Liang Con na tumakbo ito patungo kay Miss Lu Yanzi. Kasabay nito sinabi ni Shu Han na ang kadena na hawak niya ay may enerhiya na galing sa malaking pusa, at dahil dyan ay natatakot ang mga Red Eye Thunderwolf sa bagay na yan, kaya maliligtas ang buhay nila kung sakaling mapatamba na ang pinuno ng mga halimaw. Kaagad naman nagtanong itong si Liang Con kung paano naman ang ating bida. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nawala na lang bigla si Shu Han sa tabi niya. At nagsasabi itong sa Shu Han habang nasa ere ay may bibigyan lang siya ng leksyon at aalamin ang mga masasamang plano ng mga hangal na ito. Hindi rin nagtagal ay napunta si Shu Han sa harapan ni Boy Labo ay nagsasabi na wala na siyang aalalahanan mamaya. Sa gulat nga ni Boy Labo ay naiinis ito at nasasabi na ang lakas ng loob ni Shu Han na magpunta sa kanya. Dagdag pa nito na sa kaya niyang patayin ang ating bida kahit sa ganitong sitwasyon. Kaya binalaan niya si Shu Han na mag-isip-isip ito at ibigay sa kanya ang 9-color Ganoderma ngayon. Sa mga sinabi ng hangal na si Boy Labo ay hindi ito pinansin ni Shu Han bagkus ay tinanong nito kung ang apelyido ba nito ay Jiang. At tinanong nito kung kaano-ano niya si Jiang Yuanying na matandang hangal. At ano ang kanyang relasyon dito. At dahil sa mga sinabi ni Shu Han ay nainas itong si Boy Labo at sinabi nito na ang lakas ng loob ni Shu Han na insultuhan ang kanyang lolo, kaya tinanong niya si Shu Han kung handa na itong mamatay. Ang isa sa mga kasamahan ni Boy Labo ay bigla itong nagyabang at sumugod ito agad na nagsasabi na kaya niya napatayin si Shu Han dahil nasa late foundation stage lamang ito. Maya-maya pa ay sinalunyo ang buong sipa ni Shu Han at sa lakas ng sipa nito ay animoy guma na nabaluktot ang katawan nito. Kasabay nito ay ang pagsigaw ni Shu Han na lumayo ito sa kanya. Dahil sa lakas ng sipa ni Shu Han ay makikita natin na tumilapon ito na may red tide sa ilong at papabagsak ito sa mga Red Eye Thunderwolf. Isa sa mga Red Eye Thunderwolf ay nakaabang ang bunganga nito at sabik na itong makakain ng tao, kaya nga habang pinagmakbang ang katawan nito ay health na lang ang maririnig natin at ang malutong nitong mga buto na pinagmumuya ng mga Red Eye Thunderwolf. Si Boy Labo na nakita ang lahat ng pangyayari ay nagsalita ito na nagsasabi na si Shu Han ay hindi ito late foundation stage ang level, kaya tinanong nito si Shu Han kung ano ang tunay nitong level. At habang tinitignan nito ang ating bida ay nagsasabi ito sa kanyang isipan na ang kanyang tauhan ay nasa peak foundation stage.
ngunit hindi nito nakayanan ang atake na ginawa ni Shu Han, at dagdag pa nito na ang bilis ng ating bida ay kakaiba na hindi niya pa nakikita sa tanang buhay niya, dahil sa tanong ng hangal na si Boy Labo ay sinagot ito ni Shu Han at nagsasabi na kung maniniwala ba ito kung kanyang sasabihin na ang kayang lakas ay nasa spirit refining stage. Kaya inutusan niya itong si Boy Labo na putulin nito ang kanyang tutoy ang kanyang dumi at ibigay lahat nito ang kanyang mga kayamanan. Habang tinitingnan ni Shu Han ang grupong Black Turtle Bio ay sa isip nito ay hindi niya akalain na apo pala ni Jiang Yuanying itong si Boy Labo na ang pangalan nito ay Jiang Xiao, at itong si Jiang Yuanying ay ito ang pinakamalakas sa Black Turtle Bio na master ng hangal na tipaklong na si Zuan Tianzhao na pinatay ng ancestor ng Lu family. Muli ay nagsasabi itong si Shu Han sa kanyang isipan na sa middle stage of spiritual recovery, ay nakaimbento yung si Jiang Yuanying ng mga nilalang na kung tawagin ay Giant Beast. Dagdag pa nito na ang mga nilalang na Giant Beast ay minanipula nito upang atakihin ang mga lungsod, at dahil din dito hindi mabilang ang mga taong namatay at nawala ng tirahan. Bukod pa doon ay ipinagkaluno nito ang sangkatauhan at sumali sa Ancient Immortality Cultivators. Dahil sa sinabi ni Shu Han sa kanilang pinuno ay isa na namang hangal ang nagalit, at sinabi nito kay Boy Labo na ininsulto nito ang kanilang pinuno kaya papatayin niya na daw itong ating bida. Agad naman itong pinigilan ni Boy Labo at sinabi nito na mag-antay muna sila ng kaunti, dahil ang nilalang na nasa harapan nila ay masyadong bongga at hindi ito masyadong lalayo, dagdag pa nito na hindi rin si Shu Han ang tunay nilang kalaban. Sapagkat wag nilang kakalimutan na bukod sa Julu City at Baiyuan City, ay wala pang ibang nilalang na nagpapakita sa tatlo pang lungsod. Pagmayabang pa nito na hindi ito sagabal si Shu Han sa kanila dahil isa lamang itong insekto sa kanya, kaya pagkatapos nilang tapusin ang Wolf King ay siya na mismo ang papatay sa ating bida. At hindi rin nagtagal ay naghagis itong si Boy Labo ng kanyang mga kayamanan patungo sa paanan ni Shu Han, at nagsasabi ito na yan ay may laman na 1,000 spiritual fruit na kanilang binili at binibigay niya na itong lahat sa kanya. Samantala habang hawak-hawak na ni Shu Han ang mga kayamanan ni Boy Labo, muli itong nagsabi na pati ang espada nito ay ibigay din sa kanya. At sa narinig ni Boy Labo ay baka sa kanyang pagmumuka ang inis, kaya muli itong nagsalita wag nitong ubusin ang kanyang pasensya, at dagdag pa nito na wag nitong isipin na hindi niya kayang patayin si Shu Han kahit malapit lang ang Wolf King sa kanila. Kaya muli pa itong nagsalita na dito na silang lahat mamamatay at masasaksihan nila kung sinong mauuna na mapatay ng paparating na atake ng Wolf King. Makikita nga natin na nag-charge nanga ang Wolf King sa kanyang susunod na atake habang nauusap ang dalawa. Sa mga sinabi nga ng hangal ay nakangiti itong si Shu Han at nagsasabi na sige mag-antay sila at titingnan nila kung sinong mauuna mamatay. At hindi rin nagtagal ay sinugod na ito ni Shu Han ngunit nailagan lang ito ni Boy Labo not nakatalunpay taas. Sa atake ni Shu Han ay makikita natin na nawasak ang lupa na tinamaan nito. Dahil sa nakita ito ni Boy Labo ay maya-maya din bigla nitong binitawan ang kanyang espada na nagsasabi ito na sayo na pati kanyang espada. Hindi rin nagtagal ay hawak na ni Shu Han ang espada at itong si Boy Labo ay nagtumakbo ito palayo na nagsasabi na pinahanga siya ng ating bida. Dahil sa ginawang pag-address ng mga hangal na taga Black Turtle Bio ay nakangiti itong ating bida at sinabi na pupuntahan niya naman ang sunod na istasyon. Hindi rin nagtagal ay lumipad ng muli itong si Shu Han, sa kabilang dako naman ay makikita natin na tumatakbo ang dalawang tungaw, at nagsalita itong si Feng Zhenting na nauubusan na raw ito ng enerhiya at nakiusap ito kay Long Lingtian kung may extra pa itong spiritual fruit. Dagdag pa nito na nanggangako itong babayaran ito ng 100 piraso bawat isa spiritual fruit. Sumagot naman itong tungaw na si Long Lingtian na wag siya nitong hingian dahil hindi naman siya ang tatay ni Feng Zhenting, kaya inutusan niya ito na huwag na itong sumunod sa kanya dahil papatayin niya ito, at makikita natin na animoy tekor ito na kumukulo sa galit ang ulo nito. Maya-maya pa ay bigla na lang lumitaw sa harapan ni Long Lingtian si Shu Han at nagsasabi ito na, ang kapatid nito ay kinuha niya ang lahat ng kayamanan nito noong ito ay kanyang palangaon. At dagdag pa nito na ang 5-element seed ay bakit hindi nito ibinigay noong nakaraan tayo hindi din ito binigyan pa ng sapat na kayamanan. Hindi naman ito pinansin ng tipaklong na si Long Lingtian bagkus ay binunot nito ang tutoy niya, ay espada pala ang nagsabi ito na pumupunta na daw ang ating bida sa impyerno. Maya-maya pa ay makikita natin na nagmala Alucard ito na tumalon sa itaas kasabay nito ang paghampas sa kanyang malaking espada.
Habang nasa ere ito ay nagngalngal ito na ayaw niya na makita ang pagmumuko ng ating bida dahil walang hiya daw ito, at dagdag pa nito na sa ngayon siya daw ang kontrabida. Samantala ay makikita natin na biglang nawawala sa kinatatayuan nito ang ating bida, at maya-maya pa bigla na naman itong nasa itaas na ng hangal na si Long Lingtian. At makikita natin na tila naghahanda ng pag-atake si Shu Han patungo kay Long Lingtian, hindi rin nagtagal ay tumama ang isang sipa kay Tungaw, at makikita natin na sa lakas ng sipa nito ay hindi na maipinta ang pagmumuka ng Tungaw sa sobrang pangit nito. Maya-maya pa ay kasabay ng espada nito na bumabagsak sa lupa, muli naman nagsalita itong ating bida na kung ito lang ba ang lakas ng Tungaw na si Long Lingtian. Ay pagkababa sa lupa ni Shu Han ay hinawakan nito ang espada ni Alucard, at muli itong nagsasabi na parehas lang sila ng kanyang kapatid mga dakilang hangal. At dagdag pa nito na kung siya ang kontrata bida ay dapat na wag na itong magsalita ng marami, habang pa'y nagkiskis nito ang dalawang espada na kanyang hawak. Hanggang dito na lang muna. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan naman ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.